Sa isang maliit ngunit masayang tahanan, may tatlong magkakapatid na punong-puno ng pagmamahal, si Kuya Sian, Ate Chanel, at ang bunsong si Baby Sion. Araw-araw maririnig ang halakhakan nila sa loob ng bahay. Sa sala, sa kwarto o kahit sa labas, ginagawa nilang playground ang bawat sulok. Si Ate Chanel at Baby Sion, walang sawang mangulit kay Kuya Sian. Minsan hihilahin siya para maglaro, minsan tatawagin ng paulit-ulit kahit tahimik lang itong nakaupo. Pero kahit hindi palaging sumasagot si Kuya Sian, ramdam nila na kasama nila siya sa sarili niyang paraan. Minsan lang maging bata, sabi ng kanilang mga magulang habang pinapanood silang maglaro. At totoo nga, ang mga simpleng tawanan, ang kulitan, ang iyakan at bati, lahat ng iyon ay mga alaala na balang araw ay babalikan nila. Ngunit may kakaiba kay Kuya Sian. Hindi man ito agad nauunawaan ni na Ate Chanel at Baby Sion habang sila'y bata pa, darating ang panahon na maiintindihan din nila. Si Kuya Sian ay may autism. Iba ang paraan niya ng pag-intindi sa mundo. Iba ang paraan niya ng pakikipag-usap. Minsan tahimik, minsan malayo ang tingin, pero sa puso niya, naroon ang pagmamahal para sa kanyang mga kapatid. At sa paglipas ng panahon, unti-unting matututo sina Ate Chanel at Baby Sion. Matututo silang maghintay, matututo silang umunawa. At higit sa lahat, matututo silang magmahal ng walang kondisyon. Sana manatili ang lambing nila sa isa't isa. Sana sa kabila ng lahat, hindi nila iwan ang kanilang kuya. Dahil balang araw, sila ang magiging sandigan niya. Sila ang magiging kakampi niya sa mundo na hindi laging madaling intindihin. Patuloy ang laban ng pamilya. Patuloy ang pag-asa. Araw-araw may maliit na progreso. Isang tingin, isang galaw, isang tunog. Lahat iyon ay tagumpay. Sa tulong ng therapy, sa walang sawang gabay ng magulang, at sa pagmamahal ng kanyang mga kapatid, may liwanag na unti-unting sumisingit. At sino ang nakakaalam? Baka isang araw magulat na lang sila na si Kuya Sian ay magsasalita. Natatawagin niya ang pangalan nila, na makikipagkwentuhan na siya ng maayos. Isang himalaman o bunga ng tiyaga, darating din ang araw na iyon. At kapag dumating ang panahong iyon, ang saya ay hindi lang sa tagumpay, kundi sa lahat ng pinagdaanan nilang magkakasama. Dahil balang araw, tatanda rin kami na kanilang mga magulang. Hindi man namin kayang samahan ang aming mga anak habang buhay, ang dasal nila ay iisa. Ngayon kinong tatlong magkakapatid ay mananatiling magkaagapay, na si Ate Chanel at Baby Sion ay patuloy na magmamahal at mag-aalaga kay Kuya Sian, at na si Kuya Sian, sa sarili niyang paraan, ay patuloy ding magmamahal pabalik. Sa mundong puno ng hamon, ang pagmamahal ng magkakapatid ang magiging kanilang lakas. At sa simpleng tahanang iyon, nabubuo ang isang kwento, kwento ng pag-asa, kwento ng pagtanggap, at kwento ng pagmamahal na walang hanggan. Salamat sa inyong panonood at pangunawa. Pahingi naman ng comment, lagyan ng like, at kung pwede pakishare na rin. Bye!